Gamits! It's me again, Gla, and welcome back to my YouTube channel. For today's episode, iba naman tayo. Gla shares what naman yung peg natin ngayon. Today, I'll be sharing with you products that I've been using that I feel like nakakapagbigay sa akin ng brightening and whitening effect. So, magkaiba yun na. Brightening yung parang glowing, fresh lang, ganyan. Yung whitening, of course, nakakaputi. So, yeah, I'll be sharing with you yung ginagamit ko sa face, underarm, and even sa katawan. Yun. And disclaimer, these products might work for me. Not sure sa inyo. Ang ano lang naman dito, ang key lang naman is try until you're able to find the right products for you, diba? But anyway, ang dami kong chika. Before I start and talk about these products that I prepared for you, I just want to say thank you for those of you who just recently subscribed and watched my latest episode. Thank you guys so much. If you're new here, welcome. And if you find my content interesting, we share the same passion. I do hope you consider in subscribing and hit that bell button so that you won't have to miss any of my episodes. Before I start, I'll just gonna provide all the disclaimers and information you would like to know. These products that I'll be sharing it with you, mabibili nyo siya sa supermarket, local drugstore like Mercury, Watsons, and even sa mall, sa department store, sa beauty section nila, meron din nito. Kahit nga ata sa palengke, meron ng ibang products dito eh. And again, these products might work for me. I'm not sure kung hiyang sa inyo, but then again, sabi ko nga kanina, try lang ng try until such time na you're able to find the suitable products na mag-work sa skin mo. And then, bakit ko nga ba siya sinishare? Ano yung naging basis ko kung nag-work ba siya for me? Well, dun sa based sa feedback ng friends ko, ng family ko, ng co-workers ko, and even sa salon na pinagmamaniped ko, nakakuha ko ng mga feedback like, ma'am, parang pumuti ka ata, wala naman akong ginagawa, ito lang yung mga ginagamit ko. And then, sa office naman, like, wow, fresh, blooming, ganun, wow. But yes, honestly, may mga ganong feedback and I don't have any makeup on kapag nakikita nila ako or nakaka-receive ako ng feedback. So, might as well share it with you. Baka mag-work din sa'yo. I'm not gonna promise that these products are very affordable, but I feel like may mga affordable din naman. But some pricey. Kasi yung affordable, mura, mahal, subjective yan eh. Depende talaga sa inyo, guys. But anyway, I'm going to share it with you. So yun, yung mga disclaimers ko, ang dami ko na namang chika, hindi ko pa na-share sa inyo. And these products are not sponsored, as in, binili ko talaga siya because I'm in a stage of, like, trying out things, kasi gusto ko rin share sa inyo, guys. Kasi, you know, tayong mga girls, share lang, sharing is caring. But not all the time, kasi may mga dapat na hindi sinishare. Wow! Anyway, let's get into it. The first set, these items from Cetaphil. Actually, kumuha ako ng set kasi nga sobrang natutuwa talaga ako sa Cetaphil. Even dun sa baby ko before, yung sabon niya Cetaphil. Kasi nga, diba, hypoallergenic. And naglabas sila ng, yung brightening na set. So, trinay ko siya and nag-work naman siya sa akin. Ito, paubos na. This is the creamy cleanser. Yan. I'm not so sure kung ano yung price. Sorry, I forgot na. And then, ito naman ay toner. Kasi maganda din talaga kapag set-set siya para mas makita nyo yung potential effect niya kung mag-work ba talaga sa inyo or hindi. Yan, paubos na din siya. And I have two facial creams. Yung brightening night comfort cream at saka itong brightening day protection cream. However, okay, ang ubos lang dito is the night cream. Bakit siya naubos? Because medyo nabibigatan ako dito sa day cream nila. Kaya kahit araw, well, thank goodness, panggabi ako. So, pag sa araw, nandito lang ako sa loob ng bahay. So, day and night, gamit ko tong cream na to. Kaya,
ito, nasisimula pa lang maubos yung day cream. So, ang ginagawa ko na lang, kasi feeling ko ang heavy niya sa face, like, super duper, as compared dun sa night cream, marirecommend ko to kasi hindi siya yung mabigat, heavy yung pakiramdam. Unlike this, day cream na mabigat siya sa akin. Pero yung ate ko, binigyan ko siya nito, ang nagustuhan niya, humihingi pa nga. So, probably, pag nakabili ako nitong isa, baka ibigay ko sa kanya tong day cream. But, okay pa rin naman yung effect. Plus, this cream, meron siyang SPF 15 kasi pang day siya. And, ang wala ako would be the serum kasi meron akong serum pa na ginagamit. Kaya gusto ko munang maubos yon bago ako i-try yung serum nila. This one, hindi siya pampuputi, but it's more on a brightening side. Pampa-glow, pampa-fresh, ganon. Kasi iba yung pampaputi, guys. But so far, nagugustuhan ko yung Cetaphil. Very hypoallergenic. Hindi siya magaspang or anything sa mukha. Mararamdaman mo yung effect eh. Like, right now, wow! Ako lang ata yung nagsasabi. Wala akong anything sa face ko. Like, powder lang talaga. Walang makeup and all. Kasi nga, I'm working from home and matutulog na ako in a few. So there, that's that. Yung sa face, idagdag ko lang tong The Ordinary na niacinamide. I feel like nakakadagdag din to ng like brightening effect. Kasi although pang anti-blemish tong niacinamide, pero kasi diba yung niacinamide, may component siya na nakapag-brighten ng skin. So probably this one too. Kasi after the facial wash and then toner, tas ito yung serum na ginagamit ko. So isama na lang din natin tong niacinamide. Plus, this one, the Fair Skin Brightening Sunscreens. Okay din to. Alam nyo, hindi ko na nga nagagamit yung primer ko. Kasi ito na yung parang pinaka-primer ko. 2-in-1. Like primer and then sunscreen. So, before makeup, ito yung nilalagay ko. And yes, super light niya kasi. Kaya gustong-gusto ko to. And paubos na siya. Next, pang kilikili. I-share ko na din sa inyo kasi meron din nag-a-ask ng underarm routine kaso hindi pa ako ganun ka-confident like 100% i-share ulit. But these are the products na ginagamit ko. And I feel like nakita ko yung changes rather, yung improvement ng kilikili ko. Nawala yung, not naman nawala, but super duper naglessen yung chicken skin at the same time nag-brighten or pumuti yung kilikili ko. So, ito yung nilalagay ko. Una, this one is The Ordinary na glycolic acid 7% toning solution at hindi rin ako nagdidiyo kahit na pumasok ako sa office hindi at kaya kang ipaglaban ng ganon katagal. Well, not 24 hours but yeah, it will take you like 12 to 16 hours probably. This is new bottle actually, kabubukas ko pa lang. And probably after this year, I can share it with you yung mga empty bottles na nagamit ko. So malalaman nyo kung ilang piraso ng ganito yung nagamit ko in a year para lang sa kilikili ko, diba? And then this one too, from The Ordinary, lactic acid 10%. So after that, toner, ito yung nilalagay ko. So, I feel like meron silang component ng Dio kasi kaya kanyang ipaglaban, hindi ka mangangamoy. Huwag lang naman syempre ng buong araw, diba? Like, 24 to 48 hours, iba na yun. Kailangan mo na ng ligo nun. Okay, now, let's proceed with body. Ito talaga yung mga main na na products. I feel like ito yung dahilan kung bakit ako pumuti ng very, very light. Hindi naman yung super duper na parang, alam mo yun, singkamas na yung kulay or labanos na yung kulay. Pero, na-notice ko din talaga na nag-lighten yung skin ko. Naging fair. Kasi sa aming magkakapatid, ma-share ko lang, ako na yung pinakamaitim kasi nagmana sila sa nanay ko na mistisa talaga. Ang end goal ko, hindi naman yun yung as in parang labanos yung itsura, diba? Para lang, ma-lighten ng very, very light yung skin ko. Ganyan, ma-brighten yung face. Ganon yung, goal ko lang. Para fresh, look young, ganon yung peg. So, ito talaga, ginamit ko na to before, but hindi lang ako naging consistent. Pero right now, yan, kailangan din kasi natin maging consistent para makita natin yung effect talaga. So, alam niyo na to, Koji-san, yung mukha na puti. Yan. Diba? So, ito may pa ako extra. And then, right now, I'm also in the middle of trying this. I think bago to,
Dream White Anti-Aging ng Kojie-san pa din. Tinatry ko siya, like, alternate ko yung orange saka ito. Kasi syempre, medyo nagkakaedad na tayo, tumatanda tayo, kailangan natin ng anti-aging. Yan. So again, patawarin nyo na ako. I don't have the prices of these. But again, yung iba dito affordable at makikita nyo lang sa supermarket. And then, body wash, of course, from Cetaphil as well. I can recommend like mura and mahal. Kasi this one, it's kinda expensive. And yung ml niya is 245. But, super duper kasi pag ni-scrub mo yung sarili mo, ay, super clean, fresh, ganon. Walang naiiwan na dirt. Feeling ko, yun yung feeling ko ha, in this one. And I can also recommend this Snail White Creme Body Wash. Yan, actually, paubos na siya. Kinuha ko lang to sa banyo. Yan, ito medyo mas affordable to, if I'm not mistaken, from Snail White. Although, mas feeling ko clean dito sa Cetaphil. Well, this is my personal opinion and experience ko, ha? But if naglulook kayo ng mas mura, this one is also a good alternative. Okay? Next is this Spa Milk Salt from Ebony. I'm not so sure if tama yung pronunciation ko. Comment below if anong tamang pronunciation nito. Ito, salt scrub, moisturizing, whitening, smooth, and baby skin. Ang sarap lang nito kasi pampatanggal ng mga dead skin cells. So, diba, ang routine ko kasi is the Kojie-san first, yung soap, ibababad mo yan like 5 to 10 minutes. But, first, guys, i-test nyo muna sa skin nyo, ha? Kasi medyo may pagkahap dito. Ba't ako kasi tiis ganda minsan. So, ang nangyayari, binabanlawan ko kapag mahapdi na. Pero kung kaya nyong tiisin, why not coconut, diba? So, ito, ibababad ko lang to. Like, probably max na yung 5 minutes para ma-penetrate niya yung skin at pumuti yung skin mo. Feeling ko ganun eh. Dami kong nalalaman. And then after this, syempre babanlawan mo. Tapos, salt scrub. Well, hindi siya everyday. Probably thrice a week. Pero minsan, ang tamad ko, twice a week lang. Ganon. For, moisturizing and also to remove the dead skin cells. Kaya ako gumagamit ng salt scrub. And ito, mura to. Makikita nyo talaga to sa supermarket. After that, next would be body wash. Last but not the least, lotion. Of course, sabi ko nga sa inyo, mahilig ako sa set-set talaga. Yung lotion na ginagamit ko initially is this Kojie-san. But, I feel like, pagka-apply mo, may pagka-heavy ng konti. Although, pag after a while, okay na siya. Yun lang yung hindi ko masyadong bet dito. Kaya, nag-try ako ng bago. This one is from Vaseline, UV Extra Brightening. Based dun sa experience ko ha, mas lighter to. Kasi probably this one is gel. And yun, nakalagay dito, Nourishing Niacinamide Lotion. Ito yung mga items na ginamit ko na I feel like nakatulong sa akin, maka-brighten ng face ko, lighten ng skin, maging smooth yung skin, and reason as to why I'm getting feedback from my family, my colleagues, and even sa ibang tao na, alam mo yun, minsan mo lang makasalumuha. That's it, classmates. That's the end of this video. I hope you find this video helpful. And kung sakali man na trinay nyo itong mga items na to at nag-work sa inyo, I do hope one day balikan nyo itong video na to, share your experience, at kung meron kang products na ginagamit na nag-work sa'yo, you can also comment down below so we can try, diba? Again, sharing is caring. Again, thank you so much for joining me, and if you like this video, bigyan mo naman ako ng thumbs up, and if you have any questions, feedback, or even requests, utilize the comment section below. At kung hindi ka pa nakasubscribe, I do hope you subscribe and hit the bell button para magkita tayo ulit. And yeah, I'll talk to you on my next vlog, mates. Bye!